Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len at ang sharing po natin ngayon ay tungkol sa entitled Implementing Rules and Regulation of Republic Act 10627, otherwise known as Anti-Bullying Act of 2013, to emphasize the strict implementation and adoption of Department of Education anti-bullying policy. Ito po ay mas kilala bilang DepEd Order number 55 Series of 2013. So lahat po ng concern ng mga magulang at estudyante patungkol sa bullying ay dito po napapaloob. Pero mag-i-incorporate po ako ng ibang insight para po mas madali ninyong maintindihan at higit sa lahat, ano ba yung definition ng Department of Education when it comes to bully o yung nangbubuli. Okay? At paano ba natin ma-identify yung bully? Paano natin masasabi o ng ating mga anak na binubuli yung anak ko? Bullying na pala ang ginagawa sa akin. Siya pala ay bully. Kasi napakahalagang malaman po ng mga estudyante at higit sa lahat ng mga magulang kung ano ang ibig sabihin ng bully at ano rin po ang definition ng Department of Education sa bully. Saan kayo pwede magsumbong? Saan kayo lalapit? Ano yung mga dapat tandaan ng mga estudyante para kapag nagsumbong sila sa pagsusumbungan nila ay maidi-describe nila ng tama at accurate yung ginawa sa kanila na behavior and action. So dito po, ituturo ko din po kung ano po yung mga settings, yung means, yung context ng bullying. At the same time, yung types of bullying. So marami po tayo dito matututuhan. Dahil po isa sa mga advocacy ko, naturuan ng mga magulang at estudyante kung ano din po yung rights nila pagdating sa school setting. Hindi lang po kasi yan basta nagpapasok ka ng estudyante mo sa eskwelahan, tapos nagpapabaong ka, pagdating ng exam, papasa, aakyat ng another level, hindi lang po ganun yon. Kailangan alam nating mga magulang yung mga rules and regulation ng Department of Education pagdating po sa pagpapa-implement nila ng mga bagay o ng mga kautusan. Doon po sa kanilang mga nasasakupan. Hindi po kasi pwedeng sabi-sabi lang eh. Ay sabi ni ganto, ganyan-ganyan eh. Hindi, sabi kasi ng isang magulang ganto. Ay hindi, ano yan eh, dati pa yan eh. Lagi niyo pong tatandaan, palagi pong nagmo-modify ang lahat ng bagay. Palagi pong may constant change sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. So, kailangan po ay maging adapted tayo doon sa bawat pagbabago na ginagawa ng Department of Education pagdating po sa kanilang mga implementation sa mga eskwelahan. At kailangan tignan din natin kung yung implementation ng Department of Education is talaga pong nasusunod sa bawat eskwelahan. Nasusunod ba to ng SDO, which is yung School Division Office? Nasusunod ba to ng eskwelahan? Pinapasunod ba to ng principal? Sinusunod ba to ng teacher? Kasi sila po yung mga leaders. Ano ba naman kasing alam ng mga estudyante dyan, di ba? Kung ano yung binaba ng SDO, yun ang ibababa ng mga principal at yun ang gagawin ng mga teacher sa ating mga anak, sa ating mga estudyante at yun din ang susundin at expected na susundin ng mga estudyante. What if hindi alam ng estudyante ay na may ganito pala? Pwede pala ako magsumbong sa principal's office o kaya pwede pala ako magsumbong dito sa guidance counselor namin. Kasi hindi ako pinapakinggan ni teacher kasi parang wala namang pakialam si teacher. Meron po talaga mga teacher na gano'n. Ano? Hindi ko naman po nila lahat, pero meron akong nakikita, mangilan-ngilan. No? Naobserbahan ko. Kasi hindi lang naman yan sa isang eskwelahan nangyayari. Hindi yan isolated case. Kaya nga nagkaroon ng DepEd Order number 55 Series of 2013 is because maraming mga magulang na nag-report about sa bullying. Bago ang DepEd Order number 55 Series of 2013, meron pong DepEd Order number 40 Series of 2012. Ito naman po ay ang Child Protection Policy. Okay? Mababanggit din po natin yan kasi masyado pong broad o malawak yung topic na to. Pero for now, para sa mas madaling maintindihan ng mga nanonood or nakikinig, gagamit tayo ng mga mas madadaling paliwanag or explanation para makita ninyo
ano ba yung mga bagay na pasok doon sa topic po natin, no? Which is the anti-bullying. Bago po tayo magsimula, I will encourage po na yung mga magulang, during the time na pinakikinggan ninyo yung vlog, isisama nyo po sa inyong tabi yung inyong mga anak para madali po ninyong mai-discuss sa kanila yung ating mga pag-aaralan. Para madali po nating ma-identify yung bullying at the same time po yung bully, ito po yung mga tao na gumagamit ng imbalances of power. Ibig sabihin po, anything na meron sila, kagaya po ng posisyon, ng pera, ng status, at ng kanilang mga profession to take advantage doon po sa kanilang mga victim. At the same time, bullying po is defined po ito as unwanted aggressive behavior na may tendency na maging paulit-ulit. At hindi lang po yun sa isang tao or specific na tao. Dahil ito po ay pwede ring group by group. Again po, imbalances of power. Halimbawa sa isang eskwelahan. Ano ba yung sinabi or definition ng Department of Education tungkol po sa bully? Ang sabi po ng Department of Education, ang bully po ay estudyante, bata, na gumagawa ng hindi tama at gumagawa ng hindi tama at mabuti na paulit-ulit sa kapwa niya estudyante at bata. Uulitin ko po. Ang definition po ng Department of Education tungkol sa bully ay estudyante, bata na gumagawa ng hindi maganda at paulit-ulit na gumagawa ng hindi maganda at mabuti sa kapwa niya estudyante at bata. As psychological first aid provider, palagi ang aking mission is matulungan yung mga victim. Because yung mga bully po, kagaya ng sinabi ko, gumagamit sila ng imbalances of power. Ginagamit nila ang lahat ng meron sila para intentionally makapanakit doon sa kanilang victim na kanilang binubuli. That's why kailangan natin pakinggan ang lahat ng sinasabi noong victim kung bakit siya nabully at tignan natin nasaan yung imbalances of power. Because itong mga bully na to, napakagaling po nilang mag-twist ng story. Kaya dapat yung mga anak po ninyo itinuturuan ninyo kung paano magsumbong. Kung ano yung sinabi sa kanila ng kanilang mga teacher, kung ano yung ginawa sa kanila ng kanilang kapwa estudyante, at sabihin din po ninyo kung hindi nila kilala yung tao, tandaan nila yung mukha. Because kapag tandaan nila yung mukha, alam nila kung sino yung gumawa sa kanila ng hindi maganda, madali lang po yan hanapin sa loob ng eskwelahan. Lagi po ninyong tatandaan na ang bully po ay palaging mas mataas kumpara doon sa victim. So, lagi nyo po yung tatandaan para madali po ninyong ma-identify yung bully at yung bullying. So again, yung bully po ay yung tao. Yung bullying po is the action committed against the victim. Okay? So number 2 is types of bullying. For sure, marami kayong alam na uri ng bullying, pero magbibigay pa rin po ako ng mga example para mas madaling matutuhan at maintindihan ng mga kabataan na nakikinig kasi kailangan po natin itong ituro sa kanila. So, number 1 is physical, number 2, verbal, number 3, social, and number 4, cyberbullying. Pagdating po sa physical bullying, ito po is yung physikalan. Minsan po, para sa mas madaling terminology, rumble, nagsuntukan, nagsabunutan, nagsampalan, nag-away. Okay? Ginamit yung kanilang mga physical na pamamaraan, no? Yung kanilang physical na katawan para makapanakit sa pamamaraan na gusto po nila. Meron ako mga napapansin na mga bata na talagang ang hilig yung maniko, minsan ang batok, ganyan, nangungurot. So, ako kasi yung tipo ng parents na, inoobserbahan ko lahat ng bagay. So, example po ito ha. One time, kinausap ko yun kasi nakabuild na ako ng relation dun sa bata eh. Palagay na yung loob niya sa akin, palagay na din yung loob ko sa kanya. Kasi nagtataka ako, bakit siya palaging ganun? One time, kinausap ko siya.
Sabi ko, "Be, bakit palaging ang way of communication mo is manampal, maniko, mambatok ng classmate mo? Ang layo-layo ko nakikita kita doon." Sabi kong gano'n sa kanya. Tinitignan ka din ng ibang tao. Ngayon, ang sumbong po ng bata is, kasi po binubugbog ako ng pinsan ko. So yun, 'di ba? Nakakalungkot. Yung anger niya na hindi niya ma-express or naso-suppress niya yung anger niya, pino-project niya doon sa mas mahina sa kanya. Hindi niya yun ginagawa doon sa mas malaki sa kanya or doon sa mas mataba sa kanya or doon sa mas higher sa kanya. So kinausap ko, sabi ko, gusto mo ba na ikaw muna ang magsabi niyan sa parents mo. So yun, in other words, talagang ginaid ko yung bata. And from that very moment, nakita ko yung pagbabago niya. Because ang sabi ko sa kanya, okay lang anak na makaramdam ka ng galit. Pero, wag mong ipo-project or gagawin doon sa mga taong walang ginagawa sa'yong masama o kahit doon sa tao na may ginawa sa'yong masama. Sabi ko, kapag inulit-ulit siya ng iyong pinsan, sabihin mo sa mga magulang mo. Kung hindi mo kaya, ako ang magsasabi sa magulang mo. And then, nasabi ko sa kanya, kapag inulit yun, huwag mong pipigilin yung galit mo. Express mo. Sabihin mo sa kanya, hindi na ako natutuwa sa ginagawa mo. Maraming beses mo na itong ginagawa. Galit na ako. Lalaban na ako. Yun yung sabi ko sa kanya. Kasi, once po yung mga bully na yan ay sinabi ninyo at pinakita nyo na lalaban kayo, yaan po, sila po yung unang umuurong. Sila po yung natatakot. Kasi, ay, hindi ko na to pwedeng i-manipulate. Ay, hindi ko na to pwedeng kawawain. Lalaban na siya. So, syempre, magkakaroon po sila ng takot. And from that very moment po talaga na kinausap ko yung bata, yung parang Friday yun eh. Hindi ako pwede magkamali Friday yun. Kasi may pasyente ako ng Saturday na toxic talaga ako. Kaya hindi ko makalimutan na Friday yun. And then, from Monday, nakita ko ang aliwalas na ng mukha niya. Tapos inoobserbahan ko siya kung mambabatok pa ba siya o kung maniniko siya, kung ano man yung gagawin niya. Hindi na. At the same time, napansin din yun nung ibang tao. Sabi ko sa kanya, kamusta ka na? Mabuti naman. Sabi ko, nasabi mo ba? Hindi po, lumalaban na lang po ako. Yun yung sabi niya. That's why, tayo bilang mga magulang, kahit hindi po natin anak, no? Pag meron tayong nakitang bullying, at least we have to stand for them. No? Hindi naman para sigawan natin, para awayin natin, para paluin natin yung bata. Wag na, wag na, wag na, wag ninyong gagawin yun. Kahit sa anak ko, gawin ninyo yun, magwawala talaga ako. Hindi natin pwedeng saktan ng anak ng ibang tao. That's why we have to call their attention. First, yung victim or yung bully. Kahit sino sa kanila, kailangan i-call natin yung attention ng bully. Sa case ko, kinol ko yung attention nung bully. Pero pag tinignan natin ng mas malalim, ito palang mga nambubuling to, possible na sila ang binubuli kapag hindi natin sila nakikita. We have to stand between the gap para mas maintindihan natin sila, para mas maunawaan natin sila. So, meron po akong i-incorporate dito na vlog, which is the 5L, para mas maintindihan po ng mga magulang at ng mga kabataan kung bakit ganun yung action ng mga bata. Bakit sila nababansagan, matigas ang ulo, makulit. Pero kung titignan natin sila, doon sa puso ng isang ina, syempre ako, nanay na ako, at puso ng tao na meron pong empathy and compassion sa kapwa niya, makikita natin, wounded pala sila. Sila pala yung mga bata na may kulang na kailangan din natin silang i-reach out, na kailangan din natin tanungin, kamusta ka na? Ano bang nangyayari sa'yo? Yung mga ganong bagay po. No? Nakita ko yung pagbabago dun sa bata na yun. That's why, sobrang saya ko kasi sabi niya, hindi ko na po sinabi, pero lumalaban na po ako. Sabi ko, kaya mo nang i-express sa tamang pamamaraan yung anger mo. Hindi para manuntok ka, hindi para iganti mo yung ginawang masama sa'yo, doon sa mas mahina sa'yo. Sabi niya, opo. Sa verbal naman po, ito po yung kadalasan, spreading of rumors. Gumagamit po sila ng mga salita na nakakapanakit o nakakapanira doon po sa mga biktima. Sa social naman po, ito po ay kadalasan yung pinapahiya po yung biktima sa harapan ng maraming tao. Pwede pong gumamit ng physical or verbal.
na pamamaraan. Number 3 po is the context of bullying. Napakahalaga po ng topic na ito. Dapat maintindihan ito at maunawaan ng mga magulang, lalong-lalo na po ng mga kabataan. Because, ang pinoprotektahan natin dito is yung ating mga kabataan. Number 1 context of bullying is family. So, alam naman po natin na talaga pong may mga pamilya na hindi yung pananalig, pananampalataya, pagsunod sa Diyos at pagmamahal yung sentro ng kanilang mga pamilya. Yung example ko po kanina na estudyante na ang palagi po niyang way of communication is yung pong nambabatok, nananampal, nangungurot at nananakit. Isa po yun sa mga example. Lagi din po ninyong tatandaan na ang bully ay palaging malapit sa victim. Uulitin ko po. Ang bully ay palaging malapit sa victim. Doon sa example ko kanina is, kaya ganun yung kanyang action sa ibang tao is because binubugbog daw po siya ng kanyang pinsan. So malapit, nasa loob ng pamilya. Yung iba naman po, kinukumpara yung anak nila sa ibang mga bata o kaya kinukumpara yung mga magkakapatid. Kaya mapapansin po ninyo, no, yung mga tao na ang saya-saya natin silang kasama sa trabaho, ang saya-saya natin silang kasama sa eskwelahan, pero pag uuwi na, bumababa masyado yung kanilang level of energy nila na parang ayaw nilang umuwi. Because pag uwi nila doon sa loob ng kanilang bahay, is may paulit-ulit na nangyayari. Kasi kapag may favoritism ang magulang, favorite yung bunso, kaya favorite yung panganay, nagkakaroon ng imbalances of power. Diba? Yung favorite, feeling niya powerful siya kasi kahit anong gawin niya, doon sa mga hindi favorite na anak, is meron siyang power, meron siyang authority. Kahit siya yung pinakabunso or siya yung middle na anak. Number 2 context of bullying is work. So sabi ko nga po, hindi lang po yan nangyayari sa isang lugar. Kahit saan po nangyayari yan at walang pinipiling status, walang pinipiling profesyon. Kapag bully ang isang tao, talaga pong gagawin yan ang lahat ng pamamaraan at gagamitin ang lahat ng kanyang resources para mag-inflict ng harm doon sa kanyang victim. So, pagdating po sa work settings, kailangan po maging matalino kayo. May mga pagkakataon na pwedeng palagpasin. Pero kapag sobra na, kailangan nyo na pong gumawa ng action para matigil yung bullying na nangyayari. Halimbawa po, pwede po ninyong i-report sa HR na meron pong ganito sa trabaho ko, ganito po yung ginagawa sa akin. Kasi pwede nyo rin naman pong pakiusapan muna na sinabi ko lang po sa inyo for awareness. Kung halimbawa pong may mangyayari ulit na ganito, doon na po tayo gumawa ng action. So, pagdating sa corporate or doon sa trabaho, maraming pamamaraan para gawin ito ng professional. No? So, kung mapapansin din po ninyo, mapapanood nyo sa TV, because doon sa pambubuli is nakakagawa yung tao ng hindi maganda doon sa nambubuli. Because napuno na. Kasi hindi sila maka-outlet. Kaya dapat po kinakamusta din po ninyo yung inyong mga katrabaho o yung membro ng inyong pamilya na, kamusta ka na? Ano ba nangyayari sa'yo sa bahay? Ano ba nangyayari sa'yo sa trabaho? Kasi, for example po ulit, yung bata, sinupress niya yung kanyang emotion. Tapos, ina-outlet niya yun doon sa iba. Okay? Minsan po, kailangan lang din naman talaga ng mga tao is, kamusta ka na? Diba? Kahit wala kang sabihin ng kahit ano, yung simpleng kamusta is malaking bagay na po yun talaga. I-report ninyo sa mga HR ninyo yung mga ginagawang pambubuli sa inyo. At isa pa pong tip, kadalasan, ang bully po is higher kumpara doon sa victim. Kung sa number 1, ang tip ko sa inyo is palaging malapit ang bully doon sa victim. Dito naman po sa work, palaging mataas ang bully doon sa victim. Meron bang manager na binubuli ng kanyang mga nasasakupan? Yes, meron. Kasi marami sila eh. Isa lang yung manager. But still,
balik tayo dun sa pinakauna. There is imbalances of power. Kahit gaano karami yung nabubuli sa kanya, the manager has the authority para gawin kung ano yung dapat gawin dito sa mga nabubuli sa kanya. Pwede niya rin bulihin. Diba? Depende kasi yan sa attitude ng tao. Number 3, context of bullying is school. So ito po ang isa sa pinakamahalagang dapat ninyong tandaan. Dahil kadalasan po ang sinasabi ng mga magulang is binubuli ng teacher yung kanilang mga anak. Pwede bang bulihin ng teacher ang kanyang estudyante? Yes, pwede naman. As long as wala nagre-reklamo against sa kanya, hindi siya nakukuha ng video, hindi siya nare-record, kagaya ng mga nakikita po ninyo sa TikTok at doon sa mga nagba-viral, wala namang problema. Wala tayong problema doon. Pero, ano ba yung sinasabi ng Department of Education when it comes to bully? Paano dinescribe ng Department of Education yung bully? Ang sabi ng Department of Education, ang bully po ay bata, estudyante na gumagawa ng hindi tama at gumagawa ng paulit-ulit na hindi magandang bagay sa kapwa niya estudyante at bata. Ulitin ko po. Bata, estudyante na gumagawa ng hindi tama at gumagawa ng paulit-ulit na hindi tama at maganda sa kapwa niya estudyante at bata. So, napakalinaw po ng Department of Education sa kanilang paglalarawan kung ano yung bully. Kaya po hindi po pwedeng sabihin na magulang na yung teacher is binubuli yung kanilang mga anak. Hindi po applicable ang word na bullying para po sa mga teacher. But you can use another word or terminology na magdidescribe kung ano yung ginawa ng teacher doon sa estudyante kung sakaling magrereklamo kayo tungkol sa kanila. Number 4 is the setting of bullying. Dalawa po yun. Personal and online. So, self-explanatory. Sa personal po, tao sa tao, grupo sa grupo, nagkakaroon ng misunderstanding at nagkakaroon po ng pambubuli. While online naman po, ito po yung ginagamitan na ng mga gadget. So, in other words, yung personal is direct po yan. Dito yung bully, andito yung victim. Sa online naman po is magkalayo yung lugar nila. So, indirect po. Number 5 is means and visibility. So, pagdating po sa bullying, meron po tayong dalawa rin sa means and visibility. It's overt and covert. Halos pareho po ito ng settings. Pag overt po, ito po ay yung direct o yung hayagan. Pag covert naman po, ito po ay yung indirect o nakatago. Usually po, gagamit po ako ng isang term na pwede kong ibigay sa inyo at example na pwede ninyong matutuhan. Because ito yung isa sa pinaka-dangerous manipulation na ginagawa ng mga bully. We will use the word triangulation. Pag sinabi pong triangulation, ako yung bully, si Berto yung bubulihin ko. Gagamit ako ng isang enabler, ng isang flying monkeys o yung tinatawag po na konsentidor. Sasabihin ko dun sa konsentidor ko, sabihin mo dyan sa Berto na yan, pilay siya. So itong flying monkeys ko, sasabihin dun kay Berto, dun sa victim na pilay siya. Aasarin siya, bubulihin siya. Pero, ang mastermind, ako. Ang alam lang ni Berto o nung victim, ito, yung flying monkeys lang. Yun yung isa sa pinakadelikado na manipulation na ginagawa ng mga bully. Because yung bully, again, imbalances of power, gagamitin yan lahat ng resources, profession, position, power, para mag-inflict ng harm doon po sa ating mga victim o doon sa mga bibiktimahin. Question, meron bang ginagawa ang eskwelahan para mapigilan yung mga ganitong pangyayari? Yes, meron po. Kaya nga po pinag-uusapan po natin ang DepEd Order number 55 Series of 2013 because ito na po yung pinaka naging solusyon noong mga naunang sumbong ng mga magulang. Pero,
palagi po ninyong tatandaan, yung mga guidance counselors, yung mga teacher, yung mga principal, the reason kaya po nila sinasabi na sa amin po kayo mag-report is because ginagawan po nila yan ng record. Tapos, sila na po yung magpapasa niyan sa SDO o yung tinatawag po natin na School Division Office. And then the School Division Office, ipapasa yan sa Central Office and then the Regional Office. Ganun po yung production para po makagawa ng isang DepEd order. Nakabase po sila doon sa reports na nakukuha mula sa eskwelahan. Pero, kung hindi kayo kontento sa pagre-report ninyo sa guidance counselor, sa principal, o dun sa mismong school na humahawak ng ganyan, pwede po kayong dumiretso sa school division office. Yung iba natatakot mag-report because pwedeng nakakaranas nga po din sila ng hindi magandang pagtrato mula sa mga teacher o dun sa mga staff sa school. Pero wag po kayong matakot. Because kung hindi po kayo mag-i-stand para dun sa tama, sa mabuti, ano yung aasahan ninyo na pagbabago? Dahil ang Department of Education, gumagawa po sila ng DepEd order base din po sa mga nakukuha nila na report mula sa mga eskwelahan na pinapasa sa SDO at yung po mga opisina na yon ang magpapasa sa mismong Department of Education. Wala pong kahit sino sa loob ng eskwelahan na magbabawal sa inyo o pwedeng magbawal sa inyo na dumiretso kayo sa School Division Office. Because the School Division Office, ito po ay isang government office na bukas po para sa lahat. At hindi rin po nila kayo pwedeng itrato na masama. As long as kayo bilang magulang at estudyante, alam ninyo kung ano yung tama at mali at ginagawa ninyo kung ano yung makakabuti para po sa ating mga kabataan at sa ating mga eskwelahan. Hindi lang po yan basta kulitan, hindi lang po yan basta asaran, hindi lang po yan basta biruan. Ang bullying po ay nagiging cause ng trauma sa isang bata. Okay? Kaya po palagi ko sinasabi sa mga vlog ko, pinapakita ko yung diagram na hindi pwedeng ihiwalay ang magulang pagdating sa edukasyon because we are triangle. Okay. Parents, teacher, student. Palaging yung priority natin is yung welfare ng ating mga estudyante, ng ating mga anak, ng ating mga learners. Because para sa Department of Education, the best interest of our children must be our first and top priority. Kaya po lagi po ninyong tatandaan, kumibo kayo. Huwag kayong magiging self-pity kayo. Hindi kasi ganito, kasi ganyan. Hindi. Because ano ang aasahan ninyo na pagbabago kung hindi kayo magre-report? Kung hindi ninyo sasabihin sa kinauukulan na ganito ang ginagawa ng teacher, ganito ang nararanasan namin sa eskwelahan. Okay? Nasa kamay po natin yung pagbabago. And I hope marami po kayong natutuhan. At the same time, even the Department of Education, ini-encourage po kayo na magsumbong, na mag-report para magawan po ng solusyon yung mga problema na kinakaharap ng bawat eskwelahan. Kaya po sana ma-open yung mind ninyo dito sa video na to na wala kayong dapat ikatakot sa teacher. Because hindi naman po sa kailangan natin maging entitled or entitled tayo. Tayong mga magulang is also the customer of the school or mga teachers. Kasi kung wala yung mga anak natin, wala rin naman silang tatrabahuin, wala silang susweldohin. Pero wag niyong gamitin yon bilang entitlement para awayin or sugurin or ipahiya or kung ano man yung gusto niyong gawing pagganti sa mga teacher. Wag ganon. Pangit yun, okay? Hindi yun tama. Ang kailangan natin is magsama-sama tayo ng maayos, payapa, harmonious sa loob ng eskwelahan. Sa loob lang naman po yan ng isang school year. 10 months. 10 months sa grade 1, 2, 3, 4, 5, 6. At hanggang makatapos yung ating mga anak. Sa bawat year level, 10 months. Yun lang po talaga siya.
As psychological first aid provider, Len, gusto ko pong makatulong sa kapwa ko magulang at higit sa lahat po sa ating mga kabataan. So, bibigyan ko po kayo ng mga tips kung paano po ninyo makikita or malalaman na itong anak ko o itong kaibigan ko or even kayo is meron na pong nangyayaring bullying. No? Simulan po natin sa social attributes. Pag sinabi pong social attributes, ito po yung mga bata ay ayaw na pong pumasok sa eskwelahan. Ayaw na nilang makita yung mga tao kasi iniisip nila, naku, baka may masamang mangyari. Baka pag pumasok ako sa school, gawin na naman sa akin yun ng mga classmate ko. Baka pagalitan na naman ako ng teacher ko. Baka kung ano na naman yung sabihin sa akin. So, ayaw na nilang pumasok doon sa eskwelahan. Doon naman po sa mga bagong lipat o kaya naman po is from elementary to high school na nung elementary is marami pong kaibigan. Pero pagdating ng high school is konti na lang yung nagiging kaibigan niya. So magtataka kayo, kay friendly naman ng anak ko. Pero bakit ngayon wala? Baka po nabubuli. So para hindi po mabuli ang anak ninyo, ang ginagawa nilang response is self-isolation. Ganun naman po talaga karamihan. Kapag may nararamdaman na danger, syempre ang function ng mind natin is to survive. Para makasurvive siya na hindi siya mabuli, i-isolate niya na po yung kanyang sarili. Iiwasan niya na yung mga tao para hindi siya masasaktan. At ganun din po pagdating sa social media is nagkakaroon po ng avoidance pagdating sa social media. Baka po nabubuli na ang inyong anak doon sa kanilang mga social media. That's why yan sabi ko, kailangan may access pa rin po ang magulang sa mga social media account ng kanilang mga anak. Of course, pagdating sa mga ganyan, kailangan is meron pa rin po tayong hihinging consent sa kanila. Pero always remember, minor is minor. Hindi porket may privacy sila, is magiging excuse nila yon para ikat yung pagiging magulang natin. Dahil marami pong mga bata na pagsasamantalahan because halos wala na rin pong pakialam yung mga magulang nila kung sino yung mga nakakausap nila, kung ano yung mga site na tinitignan nila. Okay? So, kung yung anak nyo ay talagang mahilig sa social media and then biglang nag-withdraw, possible, tignan ninyo kung sino yung mga nakakausap nila sa social media. Mas okay na po yun na from time to time kausapin nyo sila, tignan ninyo, hingin ninyo yung consent nila para makita yung kanilang mga social media, kesa po magulat na lang kayo na pagsamantalahan na pala yung anak ninyo. Okay? So, yun lang po ay bilang magulang din na kagaya ko. At the same time, nakikita naman po natin yan sa mga balita. Bukod po doon, kapag nagka-counseling po ako ng mga student, no, ng mga minors, ng mga kabataan, is meron pong tinatawag na emotional attributes. So, may mga tinitignan ako doon sa kanilang mga kilos, sa kanilang mga galaw. So, pagdating po sa emotional attributes, ang kailangan po ninyong bantayan is yung anxiety, stress, depression, and aggression. Okay, ulitin ko po. Anxiety, stress, depression, and aggression. Lahat po yan more on emotional. That's why tinawag po namin sila na emotional attributes. So pagka dating po doon sa part na nai-stress, bakit stress na stress siya? Wala naman siyang ginagawa sa bahay. Diba? Kung doon sa bahay na wala naman siyang ginagawa is nai-stress ang inyong mga anak, mas lalo pa po sa eskwelahan. Anxiety, parang laging takot, no? And then, depression. Makikita nyo naman po yan eh. Palagi pong ang unang sign na nakikita sa mga batang nabubuli is self-isolation. Papasok na po yan isa-isa. At the same time, yung akin pong sample sa isang bata na kakilala ko is the aggression. Binubuli pala siya ng kanyang pinsan. Binubugbog pala siya ng kanyang pinsan. Kung hindi ko pa natanong, hindi ko pa malalaman yung bakit siya ganon. Okay? Because one of the setting ng bullying is family. Again, palaging malapit ang bully doon sa victim. Yun po yung ating emotional attributes.
At syempre po, hindi po mawawala yung pinaka-obvious, which is the physical attributes. Kung halimbawa po ang inyong mga anak ay malakas kumain, tapos bigla pong nag-lost yung kanyang appetite, nawala na siya ng ganang kumain. Ang tao po, kapag merong dinaramdam, o kaya naman po ay meron siyang pinagdadaanan na kababagabag sa kanyang kalooban, bihira po yung pagkabagabag na malakas kumain. Alam po ninyo yan kasi lahat naman po tayo is nakaranas ng ganyan. Meron pong tinatawag na stress eating. Pero kung ikaw ay nababother, most of the time, marami rin po talaga mga tao na walang gana. So tignan ninyo, no? Usually, basic yun. Common na common yun. Walang taong ayaw kumain. Lahat tayo gusto natin kumain. Pero kapag nag-lost yung appetite ng isang tao, ibig sabihin may nangyayari sa kanyang psychological and physical aspect, also emotional aspect, na hindi na po tama. Number 2, isa po sa pinaka nakakatakot is unexplained cut and bruises. Ibig sabihin po, meron kayong makikita na bakit siya may sugat dito, bakit siya parang may pasa, bakit ganun? Kasi kapag po sobra na yung nararamdaman ng isang tao, no, at wala siyang ma-outletan, another contributing factor, pwedeng ang kanyang pamilya ay hindi niya close, tapos sa trabaho niya ay hindi rin ganun. Again, sa family, hindi niya close. Tapos sa school, ginaganon pa siya. Palagi ko pong sinasabi sa mga vlogs ko na kung paano tinatrato ang isang bata o paano tayo tinatrato is yun yung nagiging reference natin kung paano tayo dapat itrato ng ibang tao. At yun din ang nagiging reference natin kung paano natin itatrato yung mga tao na nasa paligid natin. Kapag po sobrang hindi maka-outlet, no, hindi maka-release ng nararamdaman na emotion yung isang tao, minsan po at kadalasan actually, nagkakaroon sila ng negative thinking, ng negative self-talk at nagkakaroon po ng self-harm. Ang pinakamalala is kung hindi natin sila maaagapan, pwede pong mapunta into suicidal thoughts na yun. So, yun yung isa sa pinaka nakakatakot at ayaw naman natin na dumating doon pa sa point na yun. And lack of sleep. Hindi po makatulog sa gabi. Sino ba naman ang ayaw matulog? Kahit na yung mga tao na addict sa cellphone, naghahanap ng tulog. Pero yung part na hindi ka makatulog, iba na po yun. Kaya yun po yung titignan ninyo, gising sa gabi, no? Kasi pag kulang ka sa tulog, hindi re-renew yung mga cells mo sa katawan. So, ang mangyayari, pwede pong umakyat into depression or pwede mag-cause ng mga another health issue. And last but not the least, yung pong sweating or yung bed sweating. Again, hindi po lahat ng bata ay marunong magsumbong, kayang magsumbong at gustong magsumbong. Because, again, the contributing factor. Takot sila na ma-judge sila, takot sila na baka sabihin, ako nag-iinarte ka lang. No? May mga ganun po kasing member ng family. Baka po nagkakaroon na ng nightmare, nagkakaroon na po sila ng CPTSD or PTSD. So, yun po yung mga bagay na dapat ninyong bantayan at dapat ninyong tingnan para po makita ninyo kung yung anak ninyo ay hindi lang nagsasabi pero nabubuli na pala sa eskwelahan. Kasi malaking factor din po yung bullying at yung trauma doon po sa kanilang mga performance sa school. So, sino ba naman ang magiging achiever kung ikaw ay punong-puno na, dagan na dagan ka na? So, bilang magulang, bilang kapatid, bilang best friend, no, kung hindi natin sila kayang tulungan na gawin yung mga bagay na dapat nilang ginagawa, meron po tayong mga taong pwedeng hingan ng tulong. Meron po tayong mga health worker, meron po tayong mga DSWD, no, na pag nakitaan nyo na po ng symptoms, especially po number 1 dyan is isolation. Kamustahin nyo, kamusta friend, kamusta kaibigan, kamusta anak, kamusta kapatid, no? Kung hindi talaga kayo close, even ng mga ibang tao na nakikitaan nyo ng gano'n,
for sure, kaya nyong i-reach out yung pamilya nun. Friend, kamusta mo naman yung kapatid mo? Kasi iba na yung kinikilos. Palagi na lang tulala. Oh. So, sabihin ninyo, we have to be concerned sa isa't isa. Kahit na ayaw mo dun sa tao na yun, walang masama sa pagiging mabuting tao. Kasi, napakahirap, no, na darating sa point na nakita ko yung symptoms niya na yun. Yun na pala yun. Hindi ko alam, pero palagi siyang nakangiti. Again po, ang depression is isa po sa mga nagiging bunga ng bullying kapag po dinamdam masyado. Ang depression, pag hindi naagapan, ito po ay pwedeng maging mas malala pa. Na kailan pa tayo kikibo? Kailan pa tayo tutulong? Kailan pa tayo magre-reach out kapag wala na yung tao? So sana hindi dumating sa ganun yung mga estudyante. Dapat tayong mga magulang alam natin yung sign and symptoms. Kaya nga po, bilang psychological first aid provider, binibigyan ko po kayo ng mga tips. Ano ba yung mga dapat tignan? Okay? So, I hope po marami po kayong natutunan sa sign and symptoms na ang isang bata po o ang isang tao po ay nabubuli na. So, mag-i-insert po ako ng video na mismong lawyer po ng Department of Education at yung matataas sa kanila, yung para mga ASEC nila, no, ang mga in-interview patungkol po sa bullying. The DepEd says violators of the Anti-Bullying Act face administrative sanctions. It advises school authorities to strictly comply with the law and address the bullying issue. Diane Carrera tells us more. Mommy Mirna shared that her 8-year-old son was bullied before in his school. That is why she constantly reminds her son on how to respond if the situation happens again. Yun ang sinasabi ko sa kanya na huwag siyang huwag kang umiyak, huwag kang maasar sa pag binubuli ka, katulad ng ibang mga bata na hindi ka agad papasok sa school kasi mahihiya na dahil binubuling ganon. According to the Department of Education, there are 29,723 incidents of bullying in schools for the school year 2015-2016. DepEd says that the effective implementation of RA 10627 or the Anti-Bullying Act is the proper way to address issues of bullying in schools. If a student has been bullied, the student or the parent shall report about it to the school authorities. They have to immediately report the matter to the school authorities. Under our existing rules, the school authority should not simply dismiss it and say, naku mga bata lamang yan. A formal investigation should be commenced. Or an investigation should be commenced, though it may not be formal. DepEd explains that parents shall be involved all throughout the process of the investigation. At kung sino po ang may talagang pagkakasala, depende po sa bigat ay dapat po maparusahan. Kasama po dapat ang mga magulang sa lahat po ng mga pangyayaring yan. Ngunit, pag-ulit ko po sinasabi na yung psychosocial interventions to the bullied child and to the bullied kid should always be there. A school authority who neglects to act on an issue of bullying may possibly face administrative cases. Parents or students may report any concern to DepEd Action Hotline. Magpapatupad ng mas maigpit na patakaran kontra bullying ang Department of Education ngayong pasukan. Para naman sa mga magulang, dapat malaman agad kung anak ninyo ay biktima na ng pambubuli sa kanyang eskwelahan. Magbabandila si Dominic Almenor. Tiniis ng incoming grade 8 student na si Carla ang pambubuli sa kanya ng lalaking kaklase dahil sa kanyang katabaan at kulot na buhok. Pangit daw ako, tapos baboy daw. Tinatamad na po akong pumasok. Nawawalan po ako ng confidence. Natigil lamang ito nang magsumbong siya sa kanyang ina at i-report sa mga opisyal ng eskwelahan. Ayon sa DepEd, magiging matagumpay lang ang kampanya kontra bullying sa mga eskwelahan kung maglalakas loob ang mga biktima o kanilang magulang na isumbong agad sa kanilang guro o prinsipal ang nararanasang pambubuli. Pwedeng parusahan ang mga nambubuli sa ilalim ito ng ipinatutupad ng DepEd na Child Protection Policy Order. Yung sa first offense na nag-bully, reprimand po na yan. Tapos yung second offense natin, merong suspension but not more than 1 week. Pag the third is expulsion talaga.
Maglalagay naman ng help desk ang PNP sa mga paaralan para masumbungan ng mga estudyante. Ayon naman sa isang eksperto, dapat maging sensitibo ang mga magulang sa mga anak para malaman kung nagiging biktima na sila ng pambubuli. Parang teary-eyed siya palagi, umiiyak, at parang ina-isolate niya yung kanyang sarili. Wala siyang energy na pumasok or nandun yung takot na baka may mangyayari sa labas. Dapat agapan din ang mga sintomas na ito para hindi lumala o makasama sa bata. Para sa Bandila, Dominic Almelor. Sabi nga dun sa PISA results, talagang nakaka-apekto yung bullying sa performance nila sa exam. There was really a correlation made by the PISA results. No? Sa ngayon, what we all know na talagang ganyan yung problema. In fact, sa ating Learner Rights and Protection Office na tinayo natin last year, karamihan sa mga complaints are really bullying. No? Yung mga natatanggap natin ng mga tawag, yung mga na inimbestigahan natin ay karamihan related to bullying. So sa ngayon, ang ginagawa po natin is pinapalakas natin yung ating mga tinatawag na Child Protection Committees sa mga paaralan. Yung reporting system, we are continuously improving it. Although meron tayong Learner Rights and Protection Office, gusto natin siguro magkaroon tayo ng hotline sa mas madaling tandaan, for example, para talagang magamit ng mga bata. As so far, ang resolve natin na cases sa ating Learner Rights and Protection Office, at least yung latest report na nakuha ko is around 120 cases na yung na-resolve natin. Pero we still don't know if there is under-reporting going on. That's why we need to make sure that our system is accessible to everyone, even to anonymous complaints, kasi maraming takot na mag-complain, to make sure that people are really being encouraged to report. Ang bullying po ay hindi isolated case. Ito po ay nangyayari sa loob ng pamilya, sa trabaho, sa eskwelahan. At hindi lang po yung mga estudyante ang nabubuli o yung mga nasa ibaba o mahihirap. Nabubuli din po ang mga mayayaman. Meron pong latest na balita about kay Yasmin Curdy na nakita po yung picture ni Ayesha, yung kanyang anak, na gupit-gupit po yung picture doon sa table, and then nagpunta po sila sa opisina or administrator ng eskwelahan, and they are hoping na maging maayos na, no? So hindi lang po yan dyan. At the same time, online, marami naman din po kayong nababasa ng mga magulang na nagsusumbong sa mga vloggers, no? Pinapakita or sinasabi kung ano yung kanilang naranasan sa mga teacher at naranasan ng mga anak nila sa mga teacher, especially po doon sa mga batang may special na pangangailangan. So, mag-i-insert din po ulit ako dito ng mga videos or video para makita po ninyo yung ibang example. At ito po ang ilan sa mga reklamo ng mga magulang na nararanasan ng kanilang mga estudyante at nararanasan nila sa mga teacher na hindi magandang pagtrato o behavior. Meron din po talaga dito na may pisikalan na po ang reklamo ng parent, no, na ginagawa sa kanyang anak. So again po, tayo pong mga magulang, lalong-lalo na po ang mga estudyante, is just a mere witness kung ano yung nangyayaring kalakaran sa eskwelahan at kung ano yung pagtrato ng teacher sa mga estudyante at sa mga magulang. Hindi po pwedeng ihiwalay ang magulang pagdating po sa edukasyon. Hindi lang po estudyante ang nabubuli. Wala pong pinipiling gender, status, at kahit na ano pa man pong place ang bullying. Even teacher to teacher, teacher to parents, parents to parents is nagkakaroon po ng bulihan. Hindi lang po yan sa loob ng eskwelahan, kundi pati po sa trabaho. Kaya po even ang Department of Education ay ini-encourage ang lahat ng parents na mag-report o i-report ang mga teacher na gumagawa ng hindi maganda sa bata, at the same time hindi magandang pagtrato sa magulang, para po maging aware sila, at the same time makagawa po ng DepEd order para po matigil na din po yung ganitong klase ng mga behavior ng mga teacher at mga estudyante. Nasa kamay po nating mga magulang para matigil na po ang ganitong klase ng kalakaran sa loob ng eskwelahan. At palaging magulang po ang dapat masunod pagdating po sa welfare ng bawat estudyante. Doon nakapokus tayo sa bullying, hindi po ibig sabihin na bullying lang yung gustong malaman ng Department of Education. Siyempre, sila yung mga nasa taas, hindi naman po sila talaga araw-araw bumababa at nag-o-observe doon sa mga eskwelahan. Sa dami ba naman ng eskwelahan sa Pilipinas?
Ibig sabihin, ang Department of Education ay umaasa sa ating mga magulang na tayo po ang magsasabi sa kanila kung ano talaga yung mga nararanasan natin at ng mga estudyante sa loob ng eskwelahan. Ano pong sabi doon ng attorney? Hindi pwedeng hindi kasama ang magulang. Ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin ng teacher na, ay nako, pakilamera kasi yung magulang na yan. Dapat po tayong makialam. Pero syempre, yung papakialaman natin is yung mga bagay na makakatulong para po sa pag-unlad ng ating sistema sa edukasyon. So I hope marami po kayong natutunan at this is your medical esthetician, psychological first aid provider, Len. God bless everyone!